Nanunuyo ang lalamunan ni Arabella. Nagulat pa siya nang pagmulat niya ng mata, ay ang napakalapit na mukha ni Miss Flor ang una niya nakita. Napahawak siya sa dibdib, dahil sa sobrang gulat. Miss Flor, naman. Bakit ka naman nang gugulat? Natigilan si Arabella, at tumingin sa kanyang kamay na nakahawak sa dibdib niya. Nakakagalaw na ako. Umupo siya, at inunat ang binti, at braso, kaya naman si Miss Flor, ay napapantastikuhang nakatingin sa kanya. Nakakagalaw na ako. Aniya sabay iyak dahil sa tuwa. Humawak pa siya sa matanda, at nagsisigaw sa tuwa. Masaya akong makita kang muli, Arabella. Nabigla siya nang yakapin siya ni Miss Flor ng mahigpit. Masaya ako na makita kayo ni Sir, na bumalik na sa dati. Makakapagpakasal na rin ako sa jowa ko sa wakas. Ani pa nito sabay iyak. Masaya din po akong makita ka ulit, Miss Flor. Si Renz po. Aniya nang maalala ang binata, na naging kaibigan niya rin noon. Nagpapaka-busy, at nagpapayaman. Ewan ko ba sa batang iyon, hindi na nagpapahinga, puro na lang trabaho. Sabi ko nga mag-asawa na, abat ayaw dahil may mahal na iba na daw, ang babaeng mahal niya. Tumango-tango si Arabella. Masaya siya na natupad na nito, ang pangarap na makapagtapos. Si Drake po, agad na tanong niya. Sa pagkakatanda niya, ay nawalan siya ng malay, matapos turukan ni Red ng gamot. Umalis kanina kasama si Sir Red. Mga 2 oras na rin silang wala. Kinuha ni Miss Flor ang isang baso ng tubig, at inabot sa kanya. Siya nga pala, Arabella. May nagpunta rito kanina, at pinabibigay ito sayo. Inabot nito ang isang tsokolate, na hugis bilog. Pinanginigan siya ng laman. Sino po ang nagbigay? Hindi ko kilala, umalis din agad ang sabi ng guard sa labas. Kinuha nito ang baso na hawak niya. Magpahinga ka na muna, at iinitin ko ang pagkain para makakain ka. Hindi siya sumagot, patuloy lang sa pagkabog ng kanyang dibdib, sa kaba. Si Aman lang ang mahilig sa ganitong klase ng tsokolate, bukod sa kanya. Tumayo na ang matanda, para pumunta sa kusina. Naalala niya ang huling boses na narinig niya, bago siya nakatulog. Sa pagkakatanda niya, ay parang hindi maganda ang balita na natanggap ni Drake. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ang tsokolate, at tama nga ang hinala niya, may numero na nakasulat sa balot nito. Impit siyang napaiyak, kaya ba galit, takot, at pag-aalala ang mayroon sa tinig ni Drake kanina. Dahil ba nawawala ang anak niya? Hindi, imposible. Nangako si Drake sa kanya, kaya naniniwala siya na hindi nito pababayaan ang anak nila. Pumikit siya, at pilit na inalis sa isip, ang mga negative na bagay na tumatakbo rito. Pero hindi niya magawa kahit ano ang pilit niya. Natigilan siya. Tumayo siya, at nilapitan ang picture frame na nasa sulok, at nakapatong sa small table sa kwarto ni Drake. It was her, and Aman smiling happily while roaming on the Manila Zoo. It looked like Drake took this photo while hiding himself. Hindi ni Arabella alam, kung alam na ni Drake na anak nila si Aman rito, but looking at this picture, made her heart melt. Ni minsan ay hindi na niya naisip, na mabubuo pa ang pamilya nila, simula nang umalis ito ng bansa, at iwan silang mag-ina. But it's different now. Lahat ng pangarap nila noon ni Drake, ay matutupad na ngayon. Arabella, tara na at kumain ka na. Ani Miss Flor. Sumunod siya rito, hanggang sa makarating sila ng dining hall. Ang dami mo namang niluto, Miss Flor. Mahigit 10 klase ng putahe ang niluto nito. Silang 2 lang naman ang kakain. Sinadya ko talagang magluto ng marami, Arabella. Parang maliit na selebrasyon ito sa pagbalik mo. Nagbunga ang mga plano ni Sir, para lang bumalik ka sa buhay niya. Tila kilig na kilig pa si Miss Flor. Ay nako, Arabella, kung alam mo lang, kung paano ko tinaboy lahat ng babae, na balak ko mausap kay Sir Drake tungkol sa lupa nyo. Ang gusto kasi ni Sir, ay ikaw lang, dagdag pa nito. Pareho silang natigil sa pag-uusap, nang tumunog ng telepono. Nilapitan agad ni Miss Flor ang kinaroroonan nito, at saka sinagot. Si Arabella, sandali lang. Tinakpan ng matanda ang mouthpiece, at saka inagaw ang pansin niya. Arabella, nais ka daw makausap. Bigla ang pagsalakay ng kaba sa dibdib ni Arabella, sa hindi malaman na dahilan. Hello, aniya sa mahinang tinig.
Siguro naman natanggap mo na ang pinabibigay ko sa'yo. Nanigas ang katawan niya nang marinig ang boses ni Derek sa kabilang linya. Derek, don't mention my name, love. Agad na natahimik si Arabella. Naglalagay si Miss Flor ng kanin sa plato, at naghahanda ng juice, kaya naman hindi nito napansin ang pamumutla ng kanyang mukha. Ano pa ba ang kailangan mo? Tigilan mo na ako. Mahina ngunit madiin ang tinig niya. Kung hihingi ka ng tawad because of what you've done, I don't need it. Kung kaharap lang ni Arabella ito ngayon, ay baka hindi lang sampal ang inabot nito sa kanya. Paano kung hindi nakagawa ng paraan si Drake, para iligtas siya? Nakasal na sana siya sa lalaking ito. Talagang iba na ang tingin mo sa akin ngayon, hindi na katulad ng dati. May panghihinayang, at sakit sa boses nito. Bumuga siya ng hangin. Ayaw na niyang makipagtalo pa rito. Kung sisigat pa siya, ay hahaba lang ang usapan nila, na siyang ayaw niyang mangyari. Ito na sana ang huli nating pag-uusap. Ayaw na kitang makita kahit kailan. Akmang ibababa na niya ang tawag, nang marinig ang boses na kilalang-kilala niya. Ate Mommy, where are you po? Ang sabi po ni Tito Derek, pupuntahan niyo daw po ako. Nanigas ang katawan ni Arabella, at muntik na mabatiwan ang telepono, dahil sa panginginig ng kanyang kamay. Amon, bakit kasama mo siya? Come on, love. Parang ang sama ko naman sobra, kung magtanong ka sa anak mo. Mahinang tumawa ang binata. Akala mo ay kasama siya ng nanay mo. Well, nasa akin lang naman, ang pinakamamahal ninyong anak ni Drake. Hayop ka. Kahit bata ay dinamay mo. Pigil ni Arabella ang paghikbi, para hindi marinig ni Miss Flor, pero hindi niya napigilan, ang sunod-sunod na pagpatak ng luha. Akala niya at tapos na, pero hindi pala. Maisip pa lang niya na kasama ni Amon, ang mga katulad ni Sandra, at Derek ay natatakot na siya para sa anak niya. Arabella, may problema ba? Lumapit si Miss Flor sa kanya. Act like I'm one of your friends, love, kung gusto mong makita ang anak mo. Banta ni Derek. Agad na umiling si Arabella, at ngumiti kay Miss Flor. Kaibigan ko po, Miss Flor, matagal kasi kaming hindi nagkita kaya naiiyak ako. Pagdadahilan niya. Ganun ba? Arabella, pagkatapos mo riyan ay kumain ka na, lalamag na ang hinanda kong pagkain. Tinanguhan niya ito, bago binalik ang atensyon sa kausap. Good job, love. Now do what I say. Tumango siya kahit hindi niya ito kaharap. Come to my place. Just only you. Siguro naman alam mo, kung ano ang ibig kong sabihin. Yes. Aniya habang lumuluha. Hindi man niya kaharap si Derek, ay alam niya na nakangisi ito ngayon. Can't wait to see you, love. Nanghihina na ibinaba ni Arabella ang telepono, matapos sabihin ni Derek ang lugar na pupuntahan niya. I'm sorry, Drake, pero kailangan kong umalis ng mag-isa, para sa kaligtasan ni Amon. Mabilis ang kilos ni Arabella. Hindi na siya nagpalit pa ng damit, o kumain man lang. Kumuha lang siya ng cash sa cabinet ni Drake, sa kwarto nito para ipamasahe. Arabella, saan ka pupunta? Hindi niya pinansin ang pagtawag ni Miss Flor sa kanya, at nagmamadaling lumabas. Halos lakad-takbo ang ginawa niya, para makalabas ng gate, subalit hinarang siya ng mga armadong kalalakihan. Hindi kayo pwedeng lumabas ng mansion, ma'am, iyan ang bilin sa amin ni Mr. Monteverde. Pinagpawisan siya ng malapot, binigyan siya ng 5 oras ni Derek, para puntahan ang anak niya. Sa oras na hindi siya makarating, sa loob ng 5 oras, ay hindi na niya makikita pa ang anak. Please, nagmamakaawa ako, kailangan kong makaalis ngayon din. Sinubukan niyang dumaan, ngunit hinarang ng mga ito ang naglalakihang katawan. Pasensya na ho, pero sumusunod lamang kami sa utos. Tila mga robot ang mga ito. Kahit anong gawin na pagmamakaawa ni Arabella, ay hindi siya pinayagan na dumaan. Bakit hindi niyo tawagan si Drake? Inutusan niya akong pumunta sa kanya ngayon. Taas ang noo na tiningnan niya ng masama ang mga ito. Tawagan niyo siya, nang mapatunayan ang sinabi ko. Tingnan ko lang kung hindi niya kayo alisin sa trabaho, dahil sa ginagawa niyong pagpigil sa akin. Ito na lang ang magagawa niya, ang magsinungaling. Tawagan mo na, dali. Para malaman niyo na nagsasabi ako ng totoo. Kabaligtaran ng sinabi niya ang gusto niya.
Lagot siya sa oras, na tumawag nga ang mga ito kay Drake. Nagkatinginan ang mga ito, at tila nag-usap sa pamamagitan ng mata. Tumingin sa kanya ang tatlo, nang makapagdesisyon. Sige, maari na kayong, sandali. Pigil ng isang lalaki, na nakakatakot ang mukha. Kung si Drake ay isang peklat ang mayroon, sa mukha nito ay hindi mabilang. Tila hindi ito gumagawa ng maganda. Napalunok siya. Bien. Kabadong napatuwid ng tayo ang tatlong lalaki, na nakaharang sa kanya, maging ang iba na nasa paligid ay ganun din. Bumalik ka na sa loob, Miss Arabella. Umiling siya, kailangan niyang makaalis. Kung sasabihin mo sa akin na pinapunta ka ni Mr. Monteverde sa kanya, ay mabuti pa na huwag mo nang ituloy. Dahil ako ang pinakaunang taong pagsasabihan niya, na ihatid ka ng ligtas sa kanya, kung tunay ang iyong mga sinabi. Nanghihina na napaluhod si Arabella. Paano na si Amon? Gusto naman niyang sabihin kay Drake, ang tungkol sa anak niya, subalit malalagay naman sa panganib ang buhay ng anak nila. Kaya wala siyang pagpipilian. Nilibot niya ng tingin ang paligid. Kung bibilangin ay nasa mahigit 40 na tao yata, o higit pa ang nagbabantay sa paligid, bukod pa sa pinaka-main door ng mansion. Lumuluha na bumalik siya ng mansion. Sakto naman na nakita niya na paalis, ang isang sasakyan ni Drake na minamaneho ng driver nito, sakay si Miss Flor. Sigurado siya na mamimili si Miss Flor ngayon, sa klase ng suot nito. Agad na sumakay siya sa likuran ng van, nang hindi napapansin ng dalawang matanda. Abot langit ang dasal niya, na hindi mag-inspeksyon ang mga bantay sa sasakyan na kinaroroonan niya. Kulang na lang ay maglampasay si Arabella sa tuwa, nang hindi pinigil ng mga ito ang van. 20 minutes bago sila nakarating ng wet market. Agad na bumaba siya, hindi naman siya napansin ng mga ito, dahil maingay sa paligid. Pero sadyang ang malas niya yata ngayong araw, dahil puro puno ang taxi na dumaraan. Pinagtitinginan na siya ng mga taong dumaraan. Paano ay umiiyak siya, tapos bumuhos pa ang malakas na ulan. Nanginginig ang katawan niya, hindi lang dahil sa lamig, maging sa gutom. Panay ang dasal niya, na sana ay may dumaan na taxi. Bawat segundo para sa kanya ay mahalaga. Alam naman niya, na hindi magagawang saktan ni Derek ang anak niya, dahil mahal nito si Amon, alam niya ang bagay na iyon, pero ang kinababahala niya, ay ang babaeng kasabwat nito na si Sandra. Hindi niya alam kung ano ang kayang gawin ni Sandra sa kanyang anak. Paano kung hindi lang nito saktan si Amon? Paano kung tinakpan niya ang bibig, at mas lalong naiyak. Naghahalo na ang tubig ulan, at ang luha niya sa kanyang mukha. Sa wakas nakasakay din siya. Yakap ni Arabella ang sarili, sa loob ng taxi. Mas lalo siyang nilamig dahil sa aircon. Sinabi niya sa driver na hinatid siya sa building, na sinabi sa kanya ni Derek. Halos 1 oras ang hinintay niya, bago sila nakarating. Pagkatapos magbayad ay agad na lumabas si Arabella. Tumingala siya sa building na nasa harapan. Isang abandonadong building pala ito. Madilim, at nakakatakot. Pero para kay Amon, ay lalabanan niya ang takot na nasa dibdib. Marami na siyang pinagdaanan na hirap, para sa anak niya. Kaya bakit siya susuko, kung may paraan naman kung paano ito may iligtas. Lahat gagawin niya para rito. Hindi siya papayag, na mawala ito sa kanya. Ito ang nagsisilbing buhay niya, na hindi niya hahayaan na makuha ni Newman. Bawat hakbang ng kanyang paa, ay siya namang panginginig ng kanyang katawan, sa pinagsamang lamig, takot, at kaba. Madilim ang buong paligid. Wala siyang makita. Kahit anong pilit niyang aninag, ay madilim talaga. Napasigaw siya ng malakas, dahil sa takot ng may humila sa kanya. Mabuti naman, at sumunod ka sa inutos ko sa'yo. Hawak ang braso niya, ay hinila siya ni Derek, papunta sa isang sasakyan, at saka siya itinulak papasok, saka ito tumabi sa kanya. Andar ang sasakyan. Ang anak ko. Akala niya ay dito sila sa gusaling ito mag-uusap. Tuso talaga. Mukhang takot na baka nasundan siya nila Drake. Nasaan ang anak ko? Nagsimula siyang magpanik, nang hindi makita ang anak. Sa galit ay pinagsasampal niya si Derek. Walang hiya ka. Ang sabi mo sa akin noon, ay parang anak ang turing mo kay Amon. Pero bakit nagawa mo siyang gamitin ngayon? Patuloy siya sa pagsampal rito, pero mukhang nenas na ito sa ginawa niya,
kaya hinawakan nito ng madiin ang pulsuhan niya. Yabas mo ang anak kong hayop ka. Puno ng luha na single ni Arabella sa kaharap. Calm down. Gago. Anong calm down? Nagpapatawa ba ito? Matapos mo akong pagtangkaan na halayin, at palabasin na may trauma, sa ginawa ni Drake, na ikaw naman talaga nang may gawa, pati ang anak ko ay idadamay mo pa. Dinuraan niya ito sa mukha. Wala kang puso. Ang sama mo. Nagdilim ang mukha ni Derek. Ang hawak nito sa kanya, ay lalong humigpit. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Arabella. Ngayon matulog ka na muna. Huwag kang mag-alala, makikita mo rin naman si Amon. Mabilis na ibinaon ni Derek ang syringe sa kanyang leeg. Amon. Tawag niya sa pangalan ng anak, bago siya nawalan ng malay. Masakit ang ulo ni Arabella nang magmulat siya. Nanghihina ang buo niyang katawan. Kinabahan siya, kaya agad na umupo siya, para malaman kung naigagalaw ba niya ang kanyang katawan. Nakahinga siya ng maluwag. Akala niya ay inulit na naman ang ginawa ni Derek sa kanya. Tumayo siya para buksan ang pinto, pero nakalok ito. Nasa isang kwarto siya ngayon, na walang kagamit-gamit, maliban sa nag-iisang kama na hinigan niya. Sa bawat sulok ay mayroon pang sapot ng mga gagamba, mga ipis na nagliliparan, at mga maliliit na daga. Dahil sanay siyang makakita ng ganito, ay hindi siya nakaramdam ng takot. Malakas na kinalampag niya ang pinto. Derek, nasaan ang anak ko? Napangiwi siya, nang tumama ang kamay niya sa pako, na nakausli sa pinto kaya nagdugo ang kamay niya. Mukhang nasa isang luma silang bahay. Maging ang pinto na kinakalampag niya, ay halatang luma na. Derek, Amon. Halos maubos ang boses ni Arabella sa kakasigaw, ngunit wala pa rin siyang naririnig na yabag. Nasaan na ba ang mga tao rito? Nanghihina na sumandol siya sa pinto. Halos puno ng nakausling pako ang pinto, kaya ang kamay niya ngayon ay puro sugat, at dugo. Kung hindi lang halata na luma, at kinakalawang na ang mga pako, ay iisipin niyang sinadya iyon ilagay rito para sa kanya. Agad na tumayo siya nang makarinig ng yabag. Nakangiting si Derek ang bumungad sa kanya, nang bumukas ang pinto. Nasaan ang anak ko? Agad na tanong ni Arabella nang makita na nag-iisa ito. Ang sabi mo sa akin ay makikita ko si Amon. Nasaan siya? Kuyom ang kamay na tanong niya. Hindi na siya natutuwa. Pakiramdam niya, ay pinaglalaroan siya nito. Makikita mo siya, love. Sa ngayon ang kailangan mo lang, ay maging masunurin sa akin. Hinila niya ang kamay nang hawakan siya ni Derek rito. Kasasabi ko lang, di ba? Kailangan mong maging masunurin, Arabella. Mapanganib na paalala nito. Tila batang masunurin na nagpahila siya rito. Maligo ka muna, love. Suotin mo ito, dahil may pupuntahan tayo. Alangan na tinanggap ni Arabella ang puting kahon na inabot nito. Tinuro nito sa kanya ang isang pinto, na may kulay pulang pinto, na banyo pala. Katulad ng pinto sa pinanggalingan niyang kwarto, ay luma ito. Tila matagal ng panahon na walang naninirahan rito. Nalukot ang kanyang mukha, nang makita ang dress na gusto ni Derek na isuot niya. Naalala niya na ito ang wedding dress, na gusto niyang masuot noong nagpaplano pa lang sila ng kasal nila. Ayaw man niyang isuot ito, ay wala siyang nagawa dahil kailangan. Derek sweetly smiled at her when it saw how beautiful she was. Agad na lumapit ito, at hinapit ang bewang niya. Nagustuhan mo ba? Hindi sana si Arabella sasagot, pero naramdaman niya ang pagdiin ng hawak nito sa bewang niya, na tila ba nagbabanta. Oo, Derek, mabuti ang nagustuhan mo, love. Di ba sabi ko naman sa'yo, ay magpapagawa ako ng ganitong design. Napapitlag siya, nang humaplos ang kamay nito sa kanyang tiyan, naalala niya na hindi pa pala siya kumakain, simula kagabi. Kaya ang tiyan niya ngayon, ay walang tigil sa pagtunog. Hindi na ako makapaghintay na anak ko naman, ang dadalhin mo sa sinapupunan mo, Arabella. Naiisip ko pa lang, ay nasa sabik na ako. Gusto ni Arabella itong sampelan. Pero kailangan niyang maging masunurin, katulad ng gusto nito. Kung dati ay nangangarap siya, na magiging mabuting may bahay para dito, ngayon ay puro galit na lang ang nararamdaman niya para dito. Inhale. Exhale. Tiis lang, Arabella. Paulit-ulit niyang sabi sa sarili. Dinala siya ni Derek sa lumang kusina, na halos malaglag na ang kisame sa sobrang pagkaluma.
Ang alikabok ay halos masinghat na, sa tuwing ikaw ay hihinga. Pinaghila pa siya ni Derek ng upuan, na sa sobrang luma, ay duda siya kung kaya pa ba siya. Nakaramdam siya lalo ng gutom, nang makita ang mga pagkain sa hapag. Ang anak ko, Derek, nasaan siya? Hindi niya magagawang kumain, hanggat hindi nakikita si Amon. Kaya niyang tiisin ang gutom niya. Arabella, hindi ba ang sabi ko sa'yo ay maging masunurin ka? Naggagalawan ang panga na tanong nito. Kung gusto mong makita si Amon, ay itikom mo ang bibig mo. Naiintindihan mo. Napapalunok na tumango si Arabella. Ngayon kumain ka na. May pupuntahan pa tayo kaya bilasan mo. Agad na kumain si Arabella, at hindi na nagsalita pa. Baka magalit pa ito sa kanya, na maging dahilan ng hindi nila pagkikita ni Amon. Pagkatapos kumain, ay sumakay sila ng kulay puting van. Huminto sila sa isang two-story house, na hindi kalakihan. Pinagbuksan sila ng gate ng 2 guard, na nakabantay rito, at saka nagtuloy sa pagpasok. Sinalubong sila ng 2 may edad na mag-asawa, na agad kinamayan silang 2. Siya ba ang mapapangasawa mo? Tanong ng matandang lalaki. Napahinto si Arabella sa paghakbang. Nang tumingin siya kay Derek, ay mayroon na itong nagbabantang tingin sa kanya. Siya nga ho, Mayor. Nakangiting sagot ni Derek, at muling hinapit ang bewang niya ng mahigpit, na para bang binabantaan siya, na makisabay na lang sa agos. Ang ganda mo, iha. Kaya pala atat itong si Derek, na may kasal kayo ngayon. Nakangiting wika naman ng matandang babae. Ikasal ngayon. Nanlaki ang mata niya, kung ganun ay ang mayor ang magkakasal sa kanilang 2. Gusto niyang tumakbo palayo sa lugar na ito, pero paano ang anak niya? Hindi niya mapigilan ang maluha, kaya naman ang hawak ni Derek sa kanyang bewang, ay mas damiin pa. Hinawakan ng matandang babae ang kamay niya. Huwag kang mag-alala, iha. Dahil ang kasal na ito, ay hindi katulad ng inaakala mo. Makahulugan na sambit ng matanda. Ganyan na ganyan din ako noong kinasal ako noon. Mas lalo lamang siyang naiyak. Hindi niya gustong matali kay Derek, pero wala siyang magawa. Hindi niya pwede na unahin ang sarili, dahil ang buhay ni Amon ang nakataya rito. Sa seremonya ng kasal nila ni Derek, ay panay ang iyak ni Arabella, na inakala ng mag-asawa, na dahil sa sobrang saya. You may kiss the bride, Derek. Litanya ng matandang lalaki. Minsan naisip niya ang sinabi ni Derek sa kanya. Kasalanan nga ba niya ang lahat? Hindi siya tumugon sa halik ni Derek, at pumikit na lang habang umiiyak. Ang kasal na matagal nang gusto nitong matuloy, ngayon ay natupad na. At dito na po nagtatapos, ang ika-28 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming